Miss Shen Yu dyan, ang iyong premyo ng lottery na 100,000,000 ay nasa daan na papunta sa inyo. Pag-check na lang po. Ate, hindi nakapagtataka kung sinasabi mong ikaw mismo nagbabalik ng pera. Naniniwala ka para sa ganitong scam na tawag? Ngayon, kahit 3 taong gulang na bata, hindi na naniniwala. Shen Yu dyan, sinadya mo bitong palabas na ito para lang magpatawa? Ang asul na numero ay number 16. Nalo talaga ako. Kaya totoong tawag na iyon, may 100,000,000 talaga. Hindi pwede. Kung malalaman ni Heiyago ang perang ito, siyak na kukunin niya lahat. Patay ng mama ko. Pero kailangan ko pa rin isipin si Jaja. Kailangan ko mapanatil ang perang ito. Heiyago, hindi mo kukunin 100,000,000 na ito. At pati ang bahagi sa kumpanya, ibabalik mo rin sa akin. Yujuan! Yujuan! Yujuan, tigilan mo na. Magpakabuti ka na sa aming pamilya. Binayaran ko ng perang ito para sa'yo. Sapagkat scammer ito. Hindi talaga magbibigay ng 100,000,000. Paano kung kaya kong kunin 100,000,000 na ito? Sige, ipakita mo sa akin. Shen Yu dyan, dahil sa sinabi mong kaya mong kunin ang pera, kunin mo na nga. Ipakita mo sa amin lahat. Hindi ba? Oo nga. Ate, nananaginip ka pa rin ba ng gising? Hindi ako nagyayabang, pero ang laki mo na lang tao. Paano ka pa rin naniniwala may biyayang bigla na lang babagsak mula sa langit? Tama! Mas mabuti pang ibalik mo na agad ang pera namin. Hindi madaling kumita ang lahat ng tao. Na pwedeng nasa bahay lang at walang inaalalang gastusin. Sinasabi ko na nga ba, hindi mo alam ang swerte mo. May asawang katulad ni Yagwang. Ano pa bang reklamo mo? Ang makapagpangasawa sa anak ko. Kaya yan ang pinaghirapan mo na ilang henerasyon. Hindi mo alam kung ilang babae ang sa labas na nakapila. Lahat ang gusto mo pangasawa ng anak ko. Gusto mo bang makipaghiwalay? Kung talagang makikipag-divorce ka, wala ka namang pupuntang lugar kahit umiiyak ka. Ang pera ng pamilya namin, ni isang sinti mo, hindi mo madadala. Umasa ka na lang sa isang bili mo sa panaginip. Diyan mo lang tapusin at titirang buhay mo. Kung ayaw yung maniwala sa sinasabi ko, pag dumating ang pera, hindi yun mahahawakan. Sige, hihintayin namin kung may pera ka ba talaga. Pagkatapos na lang tayo mag-uusap. Sige, magpustahan tayo. Kung dumating ang pera mamaya, hindi lang kayo walang makukuha. Ibabalik niyo ang mga shares ko. At kung hindi mo maipakita ang 1,000,000,000, magsisilbi ka sa akin habang buhay. At ang pera ko, kahit isang sintimo, wala kang kinalaman. At luluhod ka at hihingi ng tawad sa akin. Sige, kasunduan na yan. Huwag kang pumayag. Nasiraan ka ba ng ulo? Bakit ka papayag sa pustahan yan? Kapag nanalo siya, maglilingkod ka sa pamilya nila habang buhay. Jaja, maniwala ka kay Mama. Hindi matatalo si Mama. Naniniwala ka talaga sa scam na tawag na yon? Sa tingin ko, ayaw mo talaga magkipaghiwalay. Gusto mo talaga magpakahirap para sa kanila. Ikaw naghihirap. Dapat hindi na kita kinaawaan. Bakit ka maging katulong habang buhay? Jaja, maniwala ka sa pagkakataong ito. Pagkatapos ng araw na ito, hindi lang ako makikipag-divorce. Dadalhin pa kita sa mas magandang buhay. Ayoko na mas magandang buhay. Ang gusto ko, wala na. Ikaw na nakatatanda. Mga desisyon mo, hindi ko nasaklaw. Jaja. Pasensya na, Jaja. Pero hindi kita pwedeng idawin sa paghihirap ko. Kung may pera ko pagkatapos ng divorce, kaya kung bigyan ka ng pinakamagandang buhay. Ate, huwag ka nang lumaban. Kahit ang sarili mong anak, ayaw na maniwala sa'yo. Shen Yu dyan, ang 1,000,000,000. Kailan mo ba talaga ipapakita? Para hindi magsisi sino man sa atin, mas mabuting pumirma muna ng kontrata. Ayon sa napag-usapan natin kanina, sino man ang matatalo, ay dapat sundin ang mga patakaran. Pumirma ka na.
Kung ayaw mo, bibigyan kita ng pagkakataon. Huwag ka magsisisi mamaya. Ikaw lang magsisisi. Hintayin mo lang. Sobrang tiwala niya na matatalo ako. Hindi ko pa siya nakitang ganito dati. Baka talagang nanalo siya ng 1 bilyong lottery. Bakit hindi ka pumirma? Natatakot ka na ba? May kakaiba kay Shen Yujuan ngayon. Tsak na may pandiling lang dito. Bakit pa ako makikilahok sa ganitong walang kwentang laro? Sino bang nakakaalam kung anong pakulong ginagawa mo? Nagdududa na talaga siya. Anong oras na? Dapat dumating ang pera ko. Sino dito si Shen Yujuan? Dumating na ang iyong 1 bilyon. Talaga bang may 1 bilyon? Grabe naman! Ang daming kahon! Lahat ba ito ay pera? Hiya, Guang. Hindi ka pa pumirma. Napag-usapan na natin. Alam ko na. Wala nang buting intensyon. Sinadyang pigilang anak ko na makuha ito. Gusto mo ng sarili, hindi ba? Akala ko matalino ka, pero sa ilalim ng aking mga mata ay nagbabalak ka ng pakulo. Medyo bobo ka pala. Ang dami ng pera. Kuya, buti hindi mo pinirma yung kontrata kanina. Kung hindi, malaki ang lugi natin. Tama. Miss Shen Yujuan, bakit mo natanggapin? Yujuan, sabi nga nila, ang mag-asawa iisa. Ang sa'yo ay sa akin. Mas mabuti pang ako na lang humawak nito. Ano ko? Umayos ka. Diyan ka lang. Ang galing! Ang pagkakataong may pera na lang nababagsak sa langit, nakatawa pala sa atin! Kuya, may napansin akong villa kamangailan. Bilhin mo lang sa akin bilang regalo sa karawan. Anak, gusto mo na tingnan? Itong pera ko, hindi niyo pwedeng hawakan. Anong pera mo? Hindi ka pahuli kay Yogwang. Ang sayo ay kanya na rin. Lumayo ka! Kailangan ko suriin ang mga pera. May problema ba? Lumayo ka! Hey Yogwang, naku man 30% ng kumpanya. Hindi mo makuha ang pera kong ito. Bitawan mo! Halika! Bitawan mo! Hey Yogwang, pera ko ito! Hindi mo pwedeng galawin! Hey Yogwang, huwag mong galawin! Hindi ba't mga peking pera ito? Nasaan ang 1 bilyon? Shen Yujuan! Sana yung 1 bilyon mo! Bakit mga peking pera lang ito? Nasayang ang villa ko! Talaga na-accelerate ko kasi yan! Wala ka talagang hiya! Sabi ko na sa'yo, saan ka pukukuha na ganyang pera? Shen Yujuan! Mukhang baliw ka na talaga sa pera, no? Tingnan mo kung ano nakuha mo. Imposible. Nanalo ko na 1 bilyong premyo. Bakit mga peke na lang kuha ko? Shen Yujuan, ang ating taya. Talo ka na. Oh. Shen Yujuan, dati, gusto ko pang palampasin ka. Hindi ko akalain ikaw pa ang kusang naghuhugay ng libingan mo. Tignan ko na lang kung paano kita aasikasuhin pagkatapos ito. Yujuan, ikaw mismo ang nagpanukala ng pustahan. Tanggapin mo ang talo. Panahon na para tuparin mo ang pangako mo. At yung perang inutang mo sa amin, kailan mo balak bayaran? Mas mabuti ka magbayad ka agad. Wala kami oras para maghintay sa'yo. Yujuan, ang itsura mo ngayon, nakakaawa talaga. Para tuloy naawa na ako sa'yo. Ganito na lang, dahil sa tagal natin mag-asawa, magmano ka sa akin ng ilang beses. Pagkapag-isipan ko, babayaran ko pa ang utang mo. Yujuan, si Yao Guang mabait naman sa'yo. Ang ganyang klaseng lalaki, mahirap lang hanapin. Huwag mo na siyang pag-initin pa. Humingi ka ng tawad sa kanya. Yujuan, sige na, naghihintay pa ako. Sino nagsasabi na talo ako? Ay nako, kitang-kita naman ang nangyari. O baka naman iniisip mo,
na may nagdadala talaga sa'yo ng 1 bilyon, ha? Ate, huwag mong sabihin hindi mong matanggap ang pagkatalo. Narinig namin lahat ng pustahan ninyo. Hindi ka naman makapagpalusot. Tanggapin mo ng talo mo. Maghihintay pa kami sa magluhod mo. Gawin mo na! Bitaw ang mama ko! Hayop ka! Loko kang bata ka! Ganyan ka ba makipag-usap sa ama mo? Mukhang si Shen Yujuan, hindi rin naman siya ganun kahusay. Kaya mas dapat siyang yumuko na maayos sa akin. Para matandaan mo na bawat tao dapat responsable sa mga sinasabi niya! Yumuko ka na! Sige na! Magmano ka! Xiao Guang, ang asawa at anak mo, ganyan mo lang ba sila tratuhin? Kaya kita tinitiis! Anong relasyon mo kay Shen Yujuan? Dami ng sinasabi mo. Gusto mo pang sumalo? Pagkatapos ko siyang ayusin, susunod ka na! Sige na! Magmano ka na! Hihintayin ka pa ng anak mo bilang halimbawa! Huwag mo siyang biguin! Magmano ka! Natalo ka na sa pustahan ito. Bitawan mo ko. Nagpapanggap ka pa rin? Nasaan ang 1 bilyon mo? Bakit hindi ko makita? Ipakita mo na! Ipakita mo sa akin! Excuse me po, sino po si Shen Yujuan? Ako po yun. Magandang araw po, Miss Shen. Naipadala na po namin ang 1 bilyon mong premyo. Pakisuri po. Miss Shen, bahagi lamang ito ng premyo. Ang natitira ay nasa armored truck. Maaari niyo itong suriin kahit kailan. Anak! Ang dami ng pera! Hindi ko pa nakita sa buong buhay ko. Ang premyong ito ay para kay Miss Shen lamang. Hindi pwede ang mga hindi kasali. Yujuan, magkasama kayo. Hindi pa kayo naghihiwalay. May anak rin kayo. Nagkakapanabik talaga. Nanalo ka ng ganitong kalaking premyo. Hindi mo lang sinabi sa amin. Napagkasaya. Oo, ate. Pareho tayong pamilya. Huwag mong sama ng loob mo. Tingnan ko nga. Ate, anong ibig mo sabihin? Gusto ko nang tingnan kung totoong perang batch na ito. Bakit ba nakapagkasakin mo? Hindi mo kailangan i-check ang pera ko. Anong pera mo? Hindi ka pariwalay kay Yaguang. Ang saya ay kanya rin. Hindi niyo dapat kalimutan na kusang loob ng bitaw ni Hiyago ang perang ito. At bukod pa rito, ibabalik niya sa akin ang aking bahagi. Shen Yujuan! Naglalaro ka ba sa akin? Sadyang nilagay mo ang patibong na ito para sa akin, di ba? Hiyago, ikaw mismo ang pumirma. Hindi kita pinilit, hindi ba? Sundin ang pustahan. Yan ang sinabi mo kanina mismo. Sige na, Shen Yujuan, sinubukan mo ako ngayon. Buong ingat na pakialaman ako para makuha ang pera ko. At buhayin ang lalaking ito, hindi ba? Huwag kang mangarap! Shen Yujuan, ngayon na may pera ka, gusto mo nang iwan ang pamilya namin? Nakalimutan mo na ba na niligtas ng ama ko ang ama mo? Wala ka talagang utang na loob. Wala kang puso! Yujuan, narinig din namin ang nangyari noon. Huwag ka na maging walang utang na loob. Tama, ngayon na may pera ka, gusto mo nang talikuran ang asawa mo? Kung alam na yung mga magulang sa kabilang buhay, hindi na nila papayagan kang gawin ito. Tama, ang pamilya ay may utang na loob sa amin. Kaya nga gusto ni Hiyago na pagkasalan ako. Sumang-ayon ako. Wala akong hiningi. At nagdala pa ko ng 3 milyong dote. Hiyaguang, huwag mong kalimutan. Nung buhay pang aking mga magulang, palagi lang tinutulungan yung pamilya. Ako rin ang lingkod sa iyong pamilya ng mahigit 10 taon. Ang utang na loob na ito, matagal ko nabayaran. Huwag mong kalimutan, ang aking ina ay pinatay mo sa sariling kamay mo. Ang utang ng buhay, hindi mababayaran sa ginawa ng inyong pamilya. Hindi ganon kadali. Tungkol naman sa iyong ina, namatay siya dahil sa sariling karamdaman. Anong kinalaman namin dyan? Sa madaling salita, ang pagkakaroon mo ng pera ngayon, naisip mo na hindi mo na kailangan ng pamilyang He. Hiyaguang, gusto ko sanang mabuhay ng maayos kasama ka. Pero ikaw, itinuring mo talaga akong asawa. At ang buong pamilya mo, itinuring mo talaga akong tao! Hiyaguang, ang pagkalat mo lang kwento tungkol sa iyong kabit, bakit hindi mo ito binanggit noon? Pinayagan mo pang mabuntis ang kabit at pinapangalagaan pa ng pamilya mo ng kabit, bakit hindi mo ito sinabi noon? Kung totoo ito, sobra na ang ginagawa ng pamilyang He. Kung ganun nga, magkatwiran lang kung gusto makipagwala sa Yujuan. Huwag kayong maniwala sa kanyang paninira!
Gusto lang niyang iwan ako at sadyang ibinabato ang dumi sa akin! Yujuan, sobrang sinaktan mo ako. Pinastas mo ako ng ganito. Akala mo ba wala kaming ebidensya sa iyong pagtataksil? Huwag kang mag-alala. Ipinahanap ko na kay Sis Dadlu ang ebidensya ng kanyang pagtataksil. Dapat ay nakuha mo na ito agad. Hiyagwang. Hindi mo ba gusto ipakita sa iba? Ito, ipapakita natin sa lahat. Tingnan natin kung anong maipapaliwanag mo. Shin Yujan! Huwag kang maging labis. Ginawa mong lahat ng ito para pilitin ako makapaghiwalay sa'yo. Gusto mo rin makabalik sa kanya, di ba? Hiyagwang. Ikaw ay basura. Iniisip lang lahat ng tao. Ay kasing basos mo rin. Noon, sabang bulag ko talaga sa'yo. Mas mabuti pang isipin mo na ito na mabuti. Ngayon, may pakikipagtulungan ako sa Xingyuan Group. Hindi magtatagal, ang kumpanya ko ay magiging mangungunang negosyo sa South City. Pagdating ng oras, ikaw at ang iyong perpektong asawa ay hindi karapat-dapat magsuot ng aking sapatos. Huwag kang mag-alala. Ang Xingyuan Group ay hindi makikipagtulungan sa mga taong katulad mo. Talaga? Eh kung kaya mo, pumunta ka at pilitin ang Xingyuan Group na kanselahin ang pakikipagtulungan sa akin. Kung kaya mo, pumunta ka! Pumunta ka! Isa lang siya normal na lalaki, kaya ang security ng Xingyuan Group mas karapat-dapat pa kasi sa kanya sa hinaharap sa South City. Ang naging anak ay may huling salita. Kung mag-aalburuto kayo, tingnan natin kung gusto niyo mabuhay. Mas mukhang ayaw niyo talaga mabuhay. Hiyaw Guang, ngayon ay opisyal ko nang inahayag sa ngalan ng Xingyuan Group ang pagtatapos ng pakikipagtulungan sa iyo. At simula ngayon, ang Xingyuan Group ay hindi na makikipagtulungan sa iyo kailanman. Akala mo ba talaga ikaw ang chairman ng Xingyuan Group? Kung ikaw ang chairman, ako ang chairman ng ama niya! Ang chairman ng Xingyuan Group ay isa lang ba sa negosyo? May halaga na 5,000 milyon. At isang tulad mo na hindi ko alam kung saan nanggaling, pinangas pang magpanggap na siya. Hindi mo ba tinatingnan ang sarili mo? Hindi ka ba natatakot na mabutas ang sarili mo sa kasinungalingan? Kung ako ba talaga ay nagpapanggap o hindi, malalaman niyo rin agad. Talaga ba ikaw ang chairman ng Xingyuan Group? Hindi siya pwede maging chairman ng Xingyuan Group. Bago ako pumunta, nagtanong ako, si Director Zhao ng Xingyuan Group ay hindi maayos ang kalusugan. Nasa bahay siya para magpagaling. Paano naman siyang mapupunta rito? Dito sa akin, sakto, may numero ko ng chairman ng Xingyuan Group. Kung talagang gusto mo magpanggap bilang si Chairman Zhao, huwag mo ko sisihin kapag tinawagan ko siya at ilalantad kita. Oo, kuya. Bilisan mo na tawagan mo na. Naglalakas loob siya magpanggap bilang si Chairman Zhao. Kailangan ilantad mo siya sa harap ng lahat. Imposible. Siya pala talaga si Chairman Zhao. Hello, ate? Nasa lamay ko ngayon. Tinawagan ko na si Chairman Zhao. Hindi mo ba natanggap ang tawag sa cellphone mo? Ano bang masasabi mo ngayon? May lakas loob ka pa? Sinabi ko na kanina, naubusan ng battery ang cellphone ko, kaya namatay. Magandang palusot yan pero walang silbi. Tignan mo ang sarili mo. Mukhang hirap ka rin sa buhay nito mga taon na to. Maniwala ka man o hindi. Sa isang daliri ko lang, kaya kitang tapusin! Umalis ka na muna. Si Hyogang, kapag may atraso ka, wala ka namang kinalaman dito mula sa simula. Ayaw kong madamay ka. Ano? Natatakot ka na ba? Sa relasyon ko ngayon sa Xingyuan Group, kapag ginulo mo ako, hindi kayo magkakaroon ng magandang buhay dito sa Nanshi! Inawan niyo pa kami? Tapos gusto niyo pang umalis? Ate, ang ganda namang iniisip mo. Gusto mong palayain namin siya? Pwede naman. Pero kailangan mong manatili sa pamilya, eh. At yung mga pera, lahat mo pupunta sa amin. Kayo, Huwag mo na silang pansinin. Hindi na sila magyayabang ng matagal. Sandali lang at makakatanggap na sila ng tawag sa pagwawakas ng kontrata mula sa Xingyuan Group. anak, ano nangyayari? Tawag talaga ito mula sa Xingyuan Group. Kuya, naniniwala ka talaga sa sinasabi ng sinungaling na lalaking yan? Kakakollaborate mo lang sa Xingyuan Group. Normal lang naman na makatanggap ka ng tawag mula sa kanila, hindi ba? Oo nga, may punto ka. Anong sabi mo? Totoo bang gusto ng Xingyuan Group na i-terminate ang kontrata ko? Bakit? Bakit? Anak, ano nangyayari? Bakit biglang Xingyuan Group nakipag-break ng kontrata sa atin? Yao Guang, bakit bigla na gusto ng Xingyuan Group na putol ang proyekto? Tinatawagan ko sila pero walang sumasagot. Kakatanggap ko lang din ng abiso. Paano ko malalaman kung ano nangyari? Anong gagawin natin ngayon? Ang kumpanya ay nag-invest na ng malaking halaga para sa proyekto. Kung kakansilahin nila ngayon, malulugi tayo na 10 milyon. Baka magsarap ang kumpanya dahil dito. Bakit ka nagmamadali sa akin?
Nagmamadali rin ako. Ang pinakamahalaga ngayon ay maglikom ng pera para mapanatiling tumakbo ang kumpanya. Hindi tayo kakahugot ng ganong kalaking halaga. Pati bangko ay sinabi na si New Group kaya ayaw na tayo pautangin. Maliban na lang kung manala tayo na 1 milyon sa loto. Kung hindi, babagsak talaga ang kumpanya. Ano ba talagang ginawa mo? Pati ang Singyon Group, ito toong nag-terminate ang kontrata ko! Kung sobra-sobra kang gumawa ng masama, ikaw rin yung may miminsala. Kayo ba ni Senior Jun ang nagsasabi ng kung ano-ano sa Singyon Group? Dapat matagal ko na kayong pinag-ingatan. Malapit na mabankrupt ang kumpanya ko. Masaya na ba kayo ngayon? Ha? Yujun, ibigay mo sa akin ang pera mo, pwede ba? Kung hindi, mababankrupt talaga ang kumpanya ko. Shen Yujun! Kung hindi mo ko bibigyan ng pera ngayon, huwag mo nga asahang makalabas ka rito na buhay! Narinig mo ba? Bitawan mo siya! Panog! Shen Yujun! Kung hindi mo ko bibigyan ng pera ngayon, hindi ka makakaalis dito! Gusto mo ng pera? Pwede. Teka lang. Pag sa-pirma mo na itong dokumento, ibibigay ko sa yung kalahati ng bonus ko. Ano? Anak, permahan mo na. Kunin mo muna ang pera bagong iba. Gusto mo magkipag-divorce? Hindi yung ganun kadali. Hindi siya makatagal sa kamay natin. Oo nga, kuya. Kunin mo natin ang pera para masolusyon ang krisis sa kumpanya. Sa ngayon, talaga wala na ibang paraan. Sige, papayag akong pumirma. Pwede na ba yan? Kailan mo ko bibigyan ng pera? Ha? Anong pera? Shinya Jun! Kinagawa mo ba kaming tanga? Hindi mo ba sinabi kanina na kapag pinirmahan ng kuya kong kasunduan sa diborsyo, ibibigay mo sa amin ang kalahati ng pera? Ganun ba? Paebidensya ka ba nang sinabi ko talaga yon? Shen Yujun! Nangako ka sa akin! Ngayon gusto mong bawiin? Ayaw mo na tumupad sa pangako! Pangako? Isang salita lang yon. Wala namang patunay. Naniwala ka rin. Tanga! Isang salita lang, walang patunay, at naniwala ka pa? Tanga. Shinya Jun! Napira na lang akong papilis! Dapat ilabas mo ang pera ngayon! Dito mismo! Narinig ng lahat ang sinabi mo kanina. Ilabas mo ang pera! Mga kaibigan at kamag-anak, si Shen Yujun ay hindi marunong tumupad sa salita. Kailangan niyo ipagtanggol ako. Ang sinabi ni Shen Yujun kanina, narinig niyo lahat ng malinaw. Hindi niya tinutupad ang kanyang pangako. Kailangan niyo ipagtanggol ako. Ganun ba? Anong pinangako ni Yujun sa'yo? Wala naman ako narinig. Kasapat ka niya simula't simula! Siyempre kakapihan mo siya! Lahat kayo, salamat sa pagpunta sa libing ni Mama. Bilang pasasalamat, mamaya pagkatapos nito, may inan akong regalo para sa bawat isa. Bukod pa roon, ang pera ng utang ko sa inyo, handa kong bayaran ng doble. Lumaki kami ni Yujun na magkasama! Nagsasabi siya ng totoo! Kayo mga huwag niyo siya kapihin dahil lang dito! Tama, wala rin akong narinig sinabi niyong bibigyan kayo ng pera. Kulang sa perang kumpanya ninyo. Gusto mong gamitan ng pera ni Eugene para punan yon. Nung kumikita ang kumpanya, bakit hindi mo naman binigyan siya ng pera? Ano ba sinasabi mo? Tumahimik ka! Huwag ka na magsalita! Ayos! Shen Yujun! Ang kapal ng mukha mo! Kung hindi mo ko patatahimikin, hindi rin kita patatahimikin! Shen Yujun! Hintayin mo ako! Papatayin talaga kita! Shin Yujun, bitawan mo ako! Kung may tapang ka, tingnan ko hindi kita papahirapan! Shin Yujun, sana muna ka na magandang kinabukasan! Walang hiya ka! Ma, patawad. Gusto ko sanang bigyan ka ng maayos na libing. Kung alam lang ni tita na nakatakas ka na mula sa impyerno ng pamilyang tsak na matutuwa siya. Sa Senior Jim, walang yat, walang kwenta. Hindi siya magkaroon ng wakas. Kuya, bilisan mo mag-isip ng paraan. Tapos na tayo. Tumahimik ka! Hindi ba ako nag-aalala? Ang tanging magkakaligtas sa kumpanya ngayon ay pupunta sa chairman ng Singyuan Group. Oo, tara. Bilisan natin. Chairman Zhao, si Miss Shen at ang anak niya ay nakalipat na mula sa bahay ng mga Pinapili mo akong kumuha ng tirahan para sa kanila. Mula sa mga ari-arian mo, nakapili na ako ng ilang angkop. Pakitignan na lang po.
Ito nang pipiliin ko. Kailangan nang pumasok ni Jaja sa school. Mas malapit ito sa paaralan. Bukod pa dyan, ihanda mo rin ako ng kontrata para sa paglipat ng titulo. Gusto ko ibigay ang property nito kay Yujun. Apo, sa tingin mo ba kailangan ko rin siyang bigyan ng sasakyan para mas madali siya makapagbiyahe? Tara na. Ma, may pera na tayo ngayon. Hindi ba pwedeng tayo na lang maghanap ng bahay? Si Tito Zao mo, tumutulong lang siya. Maghintay ka muna. Sabi niya, paparating na siya. Tutulong siya? Hindi ako naniniwala. Sigurado ako, may gusto siya sa'yo. Ah, ano ka ba? Anong pinagsasabi mo, bata ka? Ako at ang Tito Zao mo, magkaklase lang kami noon. Huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano. Ma, mag-aasawa ka pa ba ulit? Kung gusto mo maghanap, pwede naman. Hindi ko naman kontrolado. Basta hanapin mo yung mabuti sa'yo. Huwag kang masyadong mayaman. Lalo yung pagdating pa lang, kung ano-anong pinapangako. Kotse, bahay, kung ano-anong ibibigay. Pag narinig mo pa lang, hindi lang ka panipaniwala. Basta ako, hindi ako papayag. Oo. Susunod kita sa lahat. Hindi ko rin alam saan mo narinig mga yan. Bata pa, pero tuso. Sinyuan, kanina ka pa ba? Tito Zao, hindi ka naman siguro narinig yung kanina, di ba? Tara, tignan na natin ang bahay. Ang ganda ng pagkagawa ng bahay na to. At ang ganda rin ng paligid. Malapit pa sa school ni Jaja. Jaja, ano sa tingin mo? Wala akong reklamo. Pero may kaklase ako nakatira dito. Sabi niya, mahal ang mga bahay dito. At hindi raw nagpapapaupa sa iba. Ang bahay na to, pagmamayari to ng isang kaibigan ko. Madalas siyang nasa abroad kaya akong pinapamahalan niya. Nasabi ko na rin sa kanya, pumayag siyang tumira kayo dito. Hindi ko inakalang ganito ang bahay. Nako, sir baka na nabulabog itong mga araw. Hindi ko na alam paano kita mapapasalamatan. Wala yun, maliit na bagay lang. Tutulungan ko na kayo mag-ayos. Sige. Anong nangyari? Masakit bang tiyan mo? Dadalhin kita sa ospital. Na. Kamusta ang pakiramdam mo? Sabi ng doktor, yung sakit mo ay sa matagal na hindi regular ang pagkain mo. Kaya lumalasakit ang tiyan, tinutong kita ng lugaw. Masarap ba? Sabi ng doktor, kailangan mo kumain ng mga ganitong mga araw. Baka puro lugaw mo nang kailangan mong kainin. Nasaan ang pamilya mo? Gusto mo bang tawagan sila? Ang mama at papa ko, matagal lang namatay dahil sa isang aksidente. Ako na lang ang natira. Ganon ba? Wala yon. Magpahinga ka muna ng maayos. Akong bahala sa'yo. Total, marami ka rin nagawa para sa akin. Dahil lang ba sa mga yun? Yujuan, sa totoo lang, nito mga taon, lagi kong gustong... Tutulungan na kita. Yung kamay mo. Tatawag ko ng doktor. Huwag mo na akong tawagan. Director Zhang, huwag mo na ibaba. Pwede ka bang malaman kung bakit niya kinansel ang proyekto? Ano bang dahilan? Talaga bang wala ng pagkakataon?
Wala ng pag-asa. Ang Singyuan Group, pinapahalaga ng karakter ng mga partner nito. At hindi kayo karapat-dapat. Pasyente ng bed 38, natanggal ang dextrose needle. Ayan na, pakibantayan ng mabuti. Huwag kayong gumalaw masyado. Sino yung tumawag kanina? Mukhang apurado. Wala yun. Trabaho lang. Hindi naman ganun kaseryoso. Oo nga pala. Nagtatrabaho ka ba sa Singyuan Group? Parang dami mong alam tungkol sa kanila. Kung malalaman ni Yujuan ang totoong pagkatao ko, tsak nalalayo siya para kay Jaja. Sa Singyuan Group, nagtatrabaho ko bilang isang security guard. Kaya minsan, naririnig ko mga chismis nila. Hindi ko lang nasabi sa'yo noon. Gutom ka na ba? Kumain ka pa ng konting lugaw. Sisi, anong sabi ni Director Zhao? Nang pumunta ko para makipag-usap sa kanya, maayos naman kami nag-usap. Pero ngayon, ayaw niya magsalita. Sigurado may nagawa kay kakainis niya. Paano naman mangyayari yun? Hindi ko pa nga siya nakikita. May malaking hindi pagkakaintindihan dito. Sisi, may paraan ka ba para makausap si Director Zhao? Kailangan nating malinawan ang nangyayari. Kanina sa tawag, may narinig akong pasyente sa bed 38. Pakiramdam ko nasa ospital siya. Ayos to. Maghahanda muna ako ng regalo. Puntahan natin siya sa ospital. Sir, oras na para sa check-up mo. Sige, papunta na. Hindi ba ito ang kwarto ng bed 38? Bakit walang tao dito? Baka naka-discharge na. Dito ka lang. Tatungin ko sa front desk. Sige. Ang luho naman. Shen Yujian? Anong ginagawa mo rito? Talagang makitid ang mundo, ano? Hindi ko pa nga kayo napuntahan para maningil at dito pa tayo nagkita. Nasa ospital tayo. Mas mabuti siguro huwag ka nang gumawa ng gulo. Dati, ang tapang mo, di ba? Bakit ngayon? Natatakot ka? Shen Yujian, kung binigyan mo lang sana ako ng pera noon, magiging ganito ba ako ngayon? Kasalanan mo to! Ikaw may gawa niyan sa sarili mo. Kung naging mabuti ka kay Yujuan noon, hindi na sana umabot dito. Hindi mo dapat pakialaman ang buhay ko! Ikaw nakabit! Huwag kayong masyado magdiwang. Darating din na araw na magmamakaawa kayo sa akin. Ngayon, espesyal akong pumunta para dalawin si Chairman Zhao. Kapag nakuha ko ulit ang partnership ng Singyuan Group, hindi ko kayo palalampasin. Itigil mo ng pangarap mo. Hindi makikipag-partner ang Singyuan Group sa mga kagaya mo. Huwag mong sabihin na dahil nasabi mo lang ng tama noon, talagang ikaw na si Chairman Zhao. Kapag dumating na ang totoong Chairman Zhao mamaya, ikaw ang unang palalayasin palabas na Nanshi! Hiyaw Guang, kahit ako, hindi na kita nire-respeto. Hinding-hindi pagpatuloy ni Chairman Zhao ang partnership sa mga kagaya mo. Anong ibig mong sabihin? Ganun ba? Dapat sana'y palampasin na kita ngayon. Pero mukhang bago pa natin makita ang Chairman Zhao. Kailangan na kitang turuan ng leksyon! Tumigil ka! Hiyogwang, ano bang ginagawa mo? Pumunta tayo dito para hanapin si Chairman Zhao. Hindi para gumawa ng gulo. Kung makati ito kay Chairman Zhao, paano kung mapektuhan tayo? Ayos ka lang ba? Nakita ko na noon si Chetki. Hindi ko siya pwedeng hayaang makilala ko. Shen Yunjun? Bakit ka nandito? Akong dapat nagtatanong sa inyo. Itaiwan ng ospital. Hindi lugar para magulo. Kayo nagka-admit dito? Hindi kaya... Anong balak mo? Sinasabi ko sa'yo, lumayas kayo dito. Shen Yujun! Ipagtatanggol mo talaga yung kalaguyo mo? Isang lalaki nagtatago sa likod ng babae. Anong ikakabilib doon? Ayusin mong bibig mo. Ikaw ang kabit mo, buntis na sa pangalawa, tapos kayo pa may ganang magsumba.
So ano ngayon? Hindi ba niloko mo rin ako noon? Ngayong araw, ituturo ko talaga sa'yo ang... Subukan mo. Maniwala ka. Kaya kita ipakulong. Lumayas ka na. Kaya dapat lumayas. Alam ba niyo kung sino katira sa kwartong ito? Sasabihin ko sa inyo. Si Chairman Zhao ng Singyon Group ang nakakonfine dito. Umalis kayo kaagad. Pag bumalik si Chairman Zhao, mas malala ang abutin ninyo. Pero kami lang gumagamit ng kwartong ito. Saan mo nang galing ang sinasabi mo, Chairman Zhao? May mensahe sa akin si Chairman Zhao. Anong sabi niya? Sabi niya, nasa kumpanyero natin siya ngayon at pinapabalik niya ako. Ayos. Sigurado na bago ng isip ni Chairman Zhao. Bilisan natin. Hindi ba sabi mo kanina na may sakit si Chairman Zhao at na-confine? Bakit bigla siyang nasa kumpanya? Hindi ko rin alam. Wala rin receptionist kanina. Pero ang number na nag-text, tutong kay Chairman Zhao. Siguro mula ng pagkakarinig ko dati. Tara na sa kumpanya. Huwag na nating patagalin. Shen Yujun, hintayin mo ako. Pag bumangon ako ulit, hindi kita palalagpasin! Dahan-dahan lang. Sinyuan, may contact details ka ba ng chairman ng grupo ninyo? Bakit mo biglang natanong yan? Nag-aalala ka ba na tulungan ni Chairman Zhao si Hiao Guang? Huwag kang mag-alala sa pagkakakilala ko kay Chairman Zhao. Hinding-hindi niya ipagpatuloy ang partnership kay Hiao Guang. Nasaan si Chairman Zhao? Hiao Guang, gustong bilhin ni Chairman Zhao ang shares na hawak mo. Itong kontrata. Tingnan mo. Assistant Liu, bakit ikaw nandito? Asan si Chairman Zhao? Si Chairman Zhao ay sobrang abala. Akala mo ba pwede siyang basta makilala? Ngayon nandito ako, kinakatawan kong ibig sabihin ni Chairman Zhao. Pero bakit pa kailangan gawin ito ni Chairman Zhao? Dati naman ay malinaw na napag-usapan na natin ng kooperasyon. Ikaw ang dapat tanungin dyan. Ang pinaka-kinaiinisan ni Chairman Zhao ay yung hindi marunong pahalaga ng asawa. At may kinakasama pang kabit sa labas. Ang makipagtrabaho sa kagaya mo ay makakasira lang sa reputasyon ng Singyuan Group. Hindi ka pa niya pinalis sa Nanshi. Malaking konsiderasyon na yon. Kahit gusto niyang bilhin ng shares ko, sobrang baba naman ang presyo na hindi ko nga mabayaran ng mga utang ko. Pwede naman kami magtanong sa iba. Bukod kay Chairman Zhao, sino pang may lakas ng loob bumili? Ayos lang. Kung ayaw mo, di bale, hintayin mo na lang na malugi ang kumpanya mo. Hindi, Assistant Liu. Sige, pipirmahan ko. Bakit ka ba naman din pumirma? Sigurado may iba pa tayong paraan. Tumahimik ka! Ikaw, naging ganito ako dahil sa'yo. Kung hindi mo lang ako inakit noon, ma-offend ko ba si Chairman Zhao? Hiao Guang, nagalit ka po sinaktan mo ko? Kung hindi sakit ang mga taong na to, ang kumpanya mo, lalago ba na ganito? Oo, tinulungan mo ako noon. Pero ngayon, dahil sa'yo, wala nang nitira sa akin! Kung alam ko lang, mas mabuti pang hindi na ako nakipag-away kay Shen Yujan! Tama. Si Shen Yujan lang makakasakip sa akin. Kailangan ko siyang hanapin para magbalikan. Hiao Guang! Talagang hahanapin niyang babaeng yun? Shen Yujuan. Dapat naman pala hindi ko na siya pinapayagan!